This is to inform the public that Smile Radio is not liable to anything that the next program will discuss on air. The radio station is encouraging responsible broadcasting to all our clients. In case of any illegalities which will occur therein, Smile Radio will not be responsible. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Beray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, muli po ay binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isa pang pagkakataon na tayo ay magsama-sama muli dito sa ating programang Islam Solution for Humanity, na kung saan po ay mapapakinggan tuwing Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 ng umaga hanggang alas 11:30 ng umaga. Dito po matatagpuan sa 98.3 Smile FM Balanga Radio Station. Sa mga nais naman po mapanood tayo ng live, ay maaari pong i-click sa inyong mga internet ang www.ustream.tv/channels/smile-radio-98-3-FM. At sa mga nais naman pong magbigay ng mga katanungan, ay maaari po ninyong i-text ang 0998-649-7250. Ulitin po natin, 0998-649-7250. At maaari din po kayong tumawag sa telephone hotline na 472-371-993. Dan po ay maaari kayong makapagbigay ng mga suwestyon o mga katanungan ng live. Inshallah, bago po tayo dumako sa mga inshallah sa paksa ng araw na ito, ay binabati po natin ng aming mga mahal sa buhay, ang aming pamilya yan sa Lubao. Inshallah, assalamualaikum po sa inyong lahat. At ganun po, binabati natin si Sister Zainab ng bansang Japan. At ganoon din kay Sister Rose at kay Brother Ayub ng California at ang kanyang may bahay na si Sister Mariam. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po kay Abdul Jalil di Jamco at kay Sister Soraya. At ganoon kay Sister Gladys Kilang at Doc Ahmad. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum. At ganoon din po kay Brother Sultan na inshallah ay nakikinig sa ating programa ngayon. At ganoon din kay Pres Malado dyan sa Palengke. Assalamualaikum po mga brother. Ganoon din po sa mga kapatid dyan sa Palengke na nakikinig sa ating programa. Assalamualaikum po sa inyong lahat. At ganoon din sa kay Brother Nasir Timan at sa kanyang pamilya. At kay Brother Ali at Saleh ng 168 sa May Plaza, Guagua. Binabati po namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At ganoon din po sa mga kapatid dyan sa Guagua na inshallah ay nakikinig sa ating programa ngayon. At ganoon din sa Lubao, Pampanga, sa ating jamaah. Assalamualaikum po sa inyong lahat, sa mga nakikinig, inshallah. No? So, ganoon din po ay sa mga nais pong mapanood ang ating programa na kung saan ay na-miss nakaraan, ay maaari po kayong manood sa YouTube. I-type lamang ang Rowan Beray
at o kaya ang Saleh Beray. Opo, diyan po ay matatagpuan rin nyo ang mga ilang karagdagang kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At ganoon din, binabati po natin ang mga kapatid dyan sa page ng ating kapatid dyan sa Facebook, sa page ng Fiqh Sharia, sa page 1 at page 2. Mga kapatid, Assalamualaikum po sa inyong lahat. So, alhamdulillah, sa araw po ito inshallah ay sa mga nais pong magkaroon ng malaking biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaari po kayong mag-text sa numerong 0998-649-7250 na kung saan po ang malaking biyayang ito ay isa sa mga mapapakinabangan natin, hindi lang po dito, higit sa kabilang buhay. Kung saan po ay sa mga nais tumulong upang may pagpatuloy ng matagal inshallah sa pintulatan ng Allah, ang programang ito ay maaari niyo pong i-text ang 0998-649-7250 para maibigay po namin ang account ng ating programa. At ganoon din po, kaya sa mga Facebook account po ay maaari niyo pong i-text sa inbox si Brother Saleh Rowan Beray. Opo, hanapin lang po sa inyong mga Facebook ang Saleh Rowan Beray. At makita po natin doon, inshallah, doon po ay pwede kayong magbigay ng mga mensahe kung saan po ay maibigay din ng ating kapatid ang account para malaman ng mga kapatid natin, mga nais tumulong sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, ganun po binabati natin ang mga kababayan natin dito sa Balangan, kung saan ay mga nakikinig sa ating programa, inshallah, no? Magandang araw po sa inyo lahat at naway kapulutan ninyo ng aral ang paksa sa araw nito. So, alhamdulillah, ipasa na po natin ang pagkakataon kay Ustad Saleh Beray, na kung saan inshallah, bago po natin ibigay uli, ay paalala na po natin sa araw po na ito ay mayroon po tayong karagdagang paksa, inshallah, na isa sa mga paksa na kung saan ay kapupulutan ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kung saan po kada Wednesday po o every paksa po ay magkakaroon po tayo ng pagbibigay ng isang hadith na kung saan ay mula sa kilalang aklat na Bulugh al-Maram, na kung saan po dito ay magbibigay tayo ng hadith at ibibigay natin ang mga benepisyo at mga maaaring tulong nito, makapakinabangan sa ating pamumuhay o sa ating mga gawain, lalo na sa pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, alhamdulillah, inshallah, at tabayan po natin pagkatapos po ito ng paksa ng ating kapatid. Bago natin sagutin. So, alhamdulillah, after po nun, doon ay maaari natin sagutin ang mga katanungan, inshallah, sa natitira nitong oras. So, alhamdulillah, sa iyo ang pagkakataon, Ustad. Assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala barakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ang lahat po ng pagpupuri ay sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pinupuri po natin palagi ang Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya lamang tayo humihingi ng tulong at kapatawaran. Ako po ay nagpapakupkup sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala laban sa aking masasamang gawa, ganun din sa aking masamang sarili. At ang sino mang ginabayan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa matuwid na landas ay walang makapagliligaw sa Kanya. Kaya't ganun na lamang po ang ating pasasalamat tayong mga kamusliman. Nalilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na pumipintig sa ating mga puso ang walang tunay na Diyos na karapat-dapat sampahin maliban sa Allah. La ilaha illallah. Kaya't ako po ay sumasaksi na walang karapat-dapat sambahin maliban lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang huling sugo at alipin. Sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ganun din sa kanyang mga pamilya at kasamahan at sa mga sumunod sa kanila hanggang sa araw ng pagkabuhay na muli. Ano po ba ang paksa natin sa araw na ito? Ang paksa po natin sa araw na ito ay napakaganda po. Napakaganda po ng paksahin natin sa araw na ito. Alam po natin, ang programang ito ay nahahati para sa ating mga kababayang hindi pa Muslim at ganun din sa ating mga kapatirang mga Muslim ang pinapaksa natin palagi.
every Wednesday. Ang paksa po natin pagsasaluhan sa araw na ito, insyaallah, paano po ba tatanggapin at magiging perpekto ang pagsamba ng isang tao sa dakilang manlilikha? Yan po ang ating pagsasaluhan sa araw na ito. Ibig pong sabihin ay anong kaparaanan na tanggapin ang ating mabubuting gawa, at pagkatapos silanggap ay of course hindi natin alam ito kung ganap ang gantimpala, ay aalamin naman natin kung paano magiging perpekto ang gantimpala sa ginawa nating mabuti na tinanggap ng dakilang manlilikha. Yan po ang paksa natin sa araw na ito. Sige po at dakuhan na natin sapagkat napakarami po nating mga ginawa na mga hakbangin sa programang ito upang magdulot higit ng kapakinabangan ang programang ito, lalo na po sa ating mga kapatirang mga Muslim, na inihanda natin sa araw na ito ang mga hadith, isang hadith o dalawang hadith o tatlong hadith sa isang Miyerkules, na kung saan po ay ibibigay natin ang kanyang mga batas, ibibigay natin ang kanyang rulings sa abot ng aming makakaya, insyaallah. So dumako po tayo sa ating paksa na kung paano tatanggapin ang ating mga gawa, mabubuting gawa, at papaano ito magiging perpekto ang mga gawang ito sa pagtanggap ng dakilang manlilikha. Yan ang ating papaksahin. Una po ay kinakailangan upang tanggapin ang ating mga gawa ay mayroon po itong dalawang kondisyon. Makinig po tayo, mga kababayan naming mga hindi pa po Muslim, mga kapatid na mga Muslim. Sa ating po kasing mga kapatid na mga hindi pa mga Muslim ay alam natin na ang pagtanggap sa kanila ng kanilang mga ginagawa ay ang pagkilala mo lamang kay Jesus na bilang Diyos ay sapat na ito. Sa pananampalatayang Islam po ay hindi po ito ang sukatan ng pagtanggap ng mabubuting gawa. Mayroon po itong sukatan. Bagamat sinasamba mo ang dakilang manlilikha ay mayroon pa itong sukatan. Hindi po sapat sa aming pananampalataya na kami lang ay maniwala sa dakilang manlilikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na siyang nagpadala ng lahat ng mga propeta at aklat at siyang naglikha ng lahat-lahat ng mga bagay, ay hindi po sapat ito upang tanggapin niya ang aming mga gawa. Mayroon po itong dalawang kondisyon. Unahin natin ang unang kondisyon. Upang tanggapin ang mga gawa ng isang tao, ng dakilang manlilikha, ang una pong kondisyon ay kinakailangan ginagawa mo ang isang gawaing mabuti ay mayroon kang intensyon, layunin. Ibig sabihin, ginawa mo ang mabuting ito ay mayroon kang layunin na kung kanino mo ito ginawa, para kanino. Yan po. Ibig sabihin ay kapag ginawa mo ang mabuting gawa, ang layunin mo ay gagawin mo ito para sa Allah, only to please the Almighty Allah. Hindi mo gagawin ang gawang mabuting ito para sa katulad mo lamang nalinikha. Abay, hindi po ito uobra. Kinakailangan ginagawa mo ang mabuting ito na gawain, na ito ay ginawa mo para lamang sa tunay na manlilikha, para sa kanyang ikalulugod sa iyo, ikatutuwa sa iyong ginawang mabuti. Siya po ang tatanggap ng ating mga gawa. Dahil kung ang gawang mabuting ito ay ginawa mo maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, ginawa mo ito para kay Jesus, o kaya para kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o kaya ginawa mo ang mabuting gawang ito para kay Maria, o kaya naman sa isang God, o kanino pa man, dito pa lamang sa ginawa mo ito, bagamat ito ay mabuting gawa, bagamat ito ay utos sa pananampalatayang Islam, kapag ginawa mo ang mabuting gawa na ito na ang layunin mo ay ialay mo ito o ginawa mo ito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito po ay reject. Hindi na po tatanggapin ang gawain ito. Maging ang mga kamusliman, kung ang iyong ginawang mabuti, bagamat ito ay utos sa pananampalatayang Islam, ngunit ang iyong layunin ay pakitang tao lamang na ginawa mo ang mabuting gawa ito, ay hindi po ito tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Sapagkat ginawa mo ang mabuting ito hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi ginawa mo ito upang ikaw ay angahan, ikaw ay purihin. Ibig sabihin, ginawa mo ito hindi para sa Allah, kundi para sa iyong sarili. Sa ganito po ay reject ang gawaing mabuti na ito bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa ka na ng mabuti,
hindi ka pa nakinabang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat mabuti ang ginawa mo, hindi ka na nakinabang sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon ka pa ng kasalanan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginawa mo ang mabuti, hindi para sa Kanya, kundi para sa iyong sarili na ikaw ay purihin, hangaan sa bagay na ito. So, ang una pong kondisyon para tanggapin ang ating mabubuting gawa ay kinakailangan ginawa mo ito para lamang sa ikalulugod ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang unang kondisyon. Ang pangalawa po na kondisyon, upang tanggapin ang ating mga gawa na kung saan po ay hindi po maaaring maghiwalay ang dalawang ito. Sapagkat kapag naghiwalay ang dalawang ito ay reject po ang ating ginawang mabuti. Hindi po ito tatanggapin ng dakilang manlilika. Kailangan palaging magkasamang dalawang ito. Kaya ang dalawa pong ito ay dalawang pundasyon upang tanggapin ang ating mga gawa. Ang una po ay mayroong kang layunin na gagawin mo ang mabuting gawa. Para kanino? Para sa Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanyang ikalulugod sa iyo. Yan ang unang kondisyon. Ang unang pundasyon. Ang pangalawang pundasyon upang tanggapin ang mga gawa natin ng dakilang manlilika ay kinakailangan ay ginawa mo ito sa paraan na kanyang ipinag-utos sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit hindi sa paraan ni Jesus? Bakit hindi sa paraan ni Moises o ni Ibrahim? Sapagkat po ang huling sugo na ito ay dumating po ito ay sa makatuwid. Dahil siya ang paghuling sugo, siya ang may karapatan na sundin ng lahat ng mga tao. Ano man mayroong ginawa ang mga naunang propeta at sugo sa kanya ay noon sa panahon nila iyaon na dapat sila'y sundin. Ngunit pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung saan siya ang may dala nakakumpletuhan ng aral ng pananampalatayang Islam, na kung saan ay dinala ito ng mga unang sugo at propeta na hindi kumpleto, bagamat pagdating ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay naging ganap at kumpleto bilang huling propeta ay kinumpleto. Huling propeta, huling sugo, kinumpleto ng dakilang manlilika ang relihiyong ito. Sa ganito ang siyang may karapatang sundin bilang pagsamba sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig pong sabihin ay, ang pangalawang pundasyon upang tanggapin ang ating mga gawa ay kinakailangan gagawin mo ang isang mabuti. Nasa tingin mo ay mabuti, kinakailangan po ito ay sa paraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa tingin mo kung ito ay mabuti, ngunit hindi naman ito ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abay hindi rin po tatanggapin na sa tingin mo ito'y mabuting gawa. Sabihin natin halimbawa na ang mga kababayan natin ay sumasamba sila sa nag-iisang Diyos kuno. Ngunit ang paraan nilang pagsamba ay patalon-talon, papalak-palakpak, pagita-gitara, padram-dram, patambul-tambul, kung anong ginagawa, abay hindi po ito ginawa ng mga propeta at sugo na sila ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, na gumapit po sila ng mga instrumento. Ibig sabihin, sa tingin mo ito ay mabuting pagsamba, ngunit ito ay hindi pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging kanino mang mga propeta at sugo, sa ganito po ay kahit sinasabi mong ang gawain ito ay para sa Allah, ngunit ang iyong gawa ay mga imbento lamang, ito po ay reject para tanggapin ang mabuting gawa na ito. Kinakailangan upang tanggapin ang mabuting gawa ay ginawa mo ito doon sa tunay na manlilika na karapat dapat sambahin. Ginawa mo ito upang siya ay matuwa sa iyo para sa kanyang ikalulugod, sapagkat tunay nalilika tayo ng dakilang manlilika upang sumamba lamang sa kaniya. At lahat ng mabubuting gawa na paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mga gawain mabuti na bilang pagsamba kung iuukol natin ang mga gawang mabuti na ito para sa kaniya. Kaya binanggit ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang jin at mga tao maliban na ako ay sambahin. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. At sila hindi pinag-utusan maliban sa sambahin lamang ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig pong sabihin ay, kapag ikaw ay gagawa ng mabuti bilang pagsamba, ay ipupukol mo ito, ipopokus mo ang iyong layunin para lamang sa ikalulugod ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala, hindi para kanino paman. At pagkatapos ang ginawa mong ito ay sa paraang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anong sabi niya? Ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi ito matatagpuan sa atin o sa aking sunna, ito ay hindi tatanggapin. Sahih Muslim. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. So ibig sabihin ay kung ito ang ginawa mo ay hindi sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, reject.
Gaano man kaganda ang iyong layunin para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ang gawa mo hindi paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano siya sasambahin, ang gawain ito ay reject. Halimbawa, kapag ang dalawang ito ay hindi nagkasundo o nawala ang isa, hindi tanggap ang pagsamba. Halimbawa, ginawa mo ang isang mabuting gawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang ikalulugod sa Sadaqatul Jariyah. Nagpagawa ka ng masjid para sa ikalulugod na Allah subhanahu wa ta'ala upang mayroong puok dasalan ang mga Muslim, ngunit ang iyong aksyon ay labag sa sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, ikaw ay nagdakaw ng kayamanan para ipagawa ng masjid, ito'y hindi tatanggapin. Bakit? Sapagkat ang iyong aksyon ay labag sa Islam. Hindi ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan na sila ay magnakaw ng salapi upang ipagawa lamang ang isang mabuting gawain tulad ng masjid para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gaano man ito kasolem ang iyong layunin para sa Allah subhanahu wa ta'ala na makapagtayo ng masjid, ngunit sa paraan na haram o bawal na ginawa mo, ito ay hindi din tatanggapin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan upang tanggapin ang gawa, ginawa mo ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang iyong aksyon ay sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po. Ganito po tatanggapin ang ating mga gawa. Dalawang pundasyon. Unang pundasyon, gagawin mo ang mabuting gawa para lamang sa ikalulugod na Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang pundasyon, gagawin mo ito, kinakailangan ginawa mo itong mabuting gawa ay sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ay hindi ka iimbento ng mga pagsamba tulad ng mga ibang reliyon na sila ay umembento na ng ibang Diyos, ay umembento pa sila ng mga ibang pagsamba. Abay, nawala pong pareho ang dalawang pundasyon. Napakalayo at napakalabo na tanggapin ang ganitong uri na gawain kung ang kanilang ginagawa ay pinupukol sa ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ang kanilang mga ibada o gawaing pagsamba o aksyon ay mga practical opinion. Ibig sabihin po ay reject na reject ang kanilang ginagawa na pagsamba. Maging ang Muslim nga ay kumikilala na sila sa tunay na tagapaglikha, ay nare-reject pa ang kanilang mga pagsamba kapag hindi ito naayon sa dalawang pundasyon na ang ginawang mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa man dito ang mawala, ay reject po ito. Kahit na ang aksyon mo ay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa paraan ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ngunit ang iyong intensyon ay pakitang tao hindi para sa Allah subhanahu wa ta'ala, reject din po ang gawain ito. Kaya kinakailangan upang tanggapin ang ating mga gawang mabuti, ay kinakailangan ang gawang ito ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, at ganun din ito'y ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ganito po ay tanggap ang ating mga pagsamba sa Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong ay, tinanggap ba ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng perpekto? O ito ay hindi perpekto o hindi ganap ang tinanggap niyang ibada sa iyo? Ngayon naman po ay dakuhan natin, paano kaya tatanggapin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsambang ito na 100% perpektong ibada na tatanggapin niya ang iyong gawang mabuti? Ito pong gawang mabuti na ito ay mayroon naman pong tatlong haligi. Mga kapatid kong kamusliman, ito po'y napakahalaga sa atin, lalo na po sa ating mga kababayan, na maunawahan nila, na makita nila kung paano tinatanggap ng tunay na Diyos ang gawaing mabuti. Mayroon pong tatlong haligi ang pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating ginawang mabuti para sa Kanya at sa paraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Upang tanggapin niya ito ng ganap ay mayroon itong tatlong haligi. Ang unang haligi ay kinakailangan ginawa mo ito, ang gawaing mabuting ito ay paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sunnah na tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ginawa mo ito bilang unang haligi ay mahal mo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig pong sabihin ay mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala higit sa iyong sarili, higit sa iyong pamilya, kayamanan, karir. Mas mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Handa mong gugulin ang iyong kayamanan dahil sa pagmamahal mo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, tulad ng programang ito na ipinalalaganap ang kanyang pananampalatayang Islam. Bilang pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay higit mong minamahal ito sa iyong kayamanan. Handa mong gugulin ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, upang sa ganoon ay maikalat, may sabulat ang kanyang aral, upang sa ganoon ay maibigay ng mga tao ang karapatan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay sambahin. Ibig sabihin ay hindi mo mamahalin ang iyong bulsa. Mamahalin mo ang Panginoon subhanahu wa ta'ala higit sa iyong minamahal sa dunyang ito. Ipinapauna mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahal mo ang Allah subhanahu wa ta'ala na handa mong sundin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bilang pagmamahal mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Wallahu ghafurur rahim." Sabihin mo, Muhammad, kung mahal nila ako, ibig sabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala, sundin ka. Sundin niyo ako, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayo ay mamahalin din ng Allah at patatawarin niya kayo sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala mapagpatawad at mahabagin. Chapter 3, verse 31. Ibig pong sabihin ay, ang tunay na nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at makabit natin ang kanyang pagmamahal ay sundin natin ang kanyang reliyon, sundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin na ay kapag nag-iibada tayo, bagamat tinanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala at may pinahihigit tayong minamahal higit sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkakaroon po ng depekto ang pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mabuting gawa na ito. Kailangan mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmamahal na ito ay katulad ito ng katawan ng ibon. Ang ibon na ito ay nangangailangan 2 pakpak upang sa ganun ay makalipad patungo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang gawaing mabuting ito. At ang 2 pakpak na ito bilang pangalawa, pangatlong haligi ay ang takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala at mayroon kang hope, mayroon kang nais, mayroon kang gusto bakit mo ginawa ang mabuting gawa na ito para sa Allah subhanahu wa ta'ala, only to please the Almighty Allah sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Yan po. Anong pangalawang haligi? At pangatlo, may takot ka sa Allah. Kaya mo ginawa ang mabuting ito na gawain bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanya sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil natatakot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. Abay, paano magiging ganap ang pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mabuting gawa kung mayroon ka pang kinakatakutan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala? Hindi mo ba narinig ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag ninyo silang katakutan, ako ang inyong katakutan? So, ibig sabihin ay, sinasamba natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga gawaing mabuting gawa na para sa kanya sa paraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam dahil natatakot tayo sa kanya. Natatakot tayong maging maramot sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil alam natin na ang mga maramot ay hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit dahil natatakot tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw niyang kamuhian tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil mahal natin siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, mahal natin ang kanyang mga gusto. Iniiwasan natin ang ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagmamahal natin sa kanya at ganito ay ayaw din natin maging maramot sa kanya dahil alam natin na ayaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mararamot dahil natatakot tayo maparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw natin maging maramot para sa landas na Allah subhanahu wa ta'ala dahil natatakot tayo sa kanya na maari sa mundong ito ay parusahan niya tayo o sa ating mga libingan at sa kabilang buhay at walang may kakayahang gumawa nito maliban lamang sa kanya. Dahil natatakot tayo sa kanya ay iniiwasan natin ang ayaw niya, ginagawa natin ang ikalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito ay upang maging kompleto ang iyong ibada sa pagtanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging perfect ang pagtanggap sa ating mabuting gawa ay mayroon kang gusto, mayroon kang hinahangad bakit mo ginagawa ang mabuting gawa para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagmamahal mo at may takot ka sa kanya. Ano ba ang gusto mo? Abay, kinakailangan mayroon kang gustong kapalit mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala gaya mo ginawa ang mabuting gawa. Anong gusto mo? Yan ang titingnan niya sa iyong puso kung bakit mo ginagawa ang mabuting gawa para sa kanya at sa paraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Anong hope mo? Anong gusto mo? Ang gusto mo kaya mo ginawa ang mabuting gawa sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gusto mong magkaroon ng buhay na mapayapa sa mundong ito, mapayapa sa iyong libingan at ganun din ay ligtas sa kabilang buhay mula sa kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang iyong gusto. Gusto mo ang paraiso. Huwag mong tatanggalin, kapatid, ang iyong niya, intensyon kung bakit mo ginagawa ang mabuti para sa Allah subhanahu wa ta'ala sa paraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroon kang gustong kapalit, kapatid. Huwag na huwag mong bablangkuin ang iyong puso kapag gumagawa ka ng mabuti. Anong mapapala mong gantimpala? Na tinanggap lang Allah subhanahu wa ta'ala na wala ka palang gusto. Ibig sabihin ay hindi naging perpekto ang pagtanggap ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mabuting gawa. Kinakailangan ginagawa mo ang mabuting gawa, mayroon kang gusto sapagkat tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong puso kung anong gusto mo, bakit mo ginawa ang mabuting gawa para sa Kanya. Anong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ta'ala an
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى جسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. Katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa salaysay ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na hindi tinitingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong anyo, ang inyong mga kasuotan o kagwapuhan o inyong kayamanan, sabihin ng hadith na ito, kundi tinitingnan niya ang inyong mga gawa. Ibig sabihin, ang ginawang mabuti, ito ba'y para sa Kanya, at ang gawang ito ay sa paraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, at tinitingnan niya ang inyong mga puso. Ibig sabihin, ano ba ang gusto mo, bakit mo ginawa ito? Ito ba'y ginawa mong pagsambang ito bilang pakitang tao para sa Kanya o sa iba? Kapag nakita niya ang iyong puso na ginawa mong mabuting ito para sa Kanya, ay titingnan niya ngayon, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang layunin mo? Bakit mo ginawa ito para sa Kanya? Sa paraan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ano ba ang layunin mo? Ano ba ang niya mo? Ang intention mo? Kinakailangan, kapatid, ikaw ay mapatawad ng Allah kung bakit mo ginawa ito. Ikaw ay kahabagan ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ipagkaloob niya ang lahat ng mabuti sa mundong ito, higit sa kabilang buhay, ang paraiso. Ito ang pinakamainam na iyong layunin kung bakit mo ginagawa ang mabuting gawa para sa Kanya. Sa paraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang naging paksa natin sa araw na ito. Paano tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mabuting gawa? Sa pamamagitan po ng gawaing mabuti na ito'y inialay mo, ginawang para sa Kanya, at ginawa mo ito na mayroong kang pattern mula sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At paano magiging perpekto ang gantimpala natin sa pagtanggap ng mabuting gawa? Kinakailangan mahal natin ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ang dalawang pakpak ng pagmamahal na ito tulad ng ibon, ang takot sa Kanya at may kagustuhan, sa ganito perpekto, nalilipad ito papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala ang gawain ito, upang ganun ay suklihan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na perpektong gantimpala para sa atin. Yan po ang naging paksa natin sa araw na ito. Hindi na po natin masyadong hahabaan, sapagkat mayroon pa tayong hadith na bibigyan natin ng rulings ito bilang dagdag kapakinabangan sa ating mga kamusliman, upang sa mga ganun ay gumagawa tayo ng paraan insyaallah sa mga taong magbibigay ng tulong sa atin, ay mapunta ito sa magandang patutungan tulad ng sadaqatul jariyah. Dahil alam natin kung dadagdagan natin ang aral ng Islam dito, lalo na ang mga basic na ito ay kapakinabangan ng mga Muslim, sino manggagawa nito? Alam natin, tayo ay gagantimpalan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sadaqatul jariyah kahit mamatay na tayo. Of course, ganun din ang ating mga kapatid na tumutulong at handang tumulong magbalasakit sa programang ito. Tanda ng pagmamahal nila higit sa Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kanilang mga kayamanan, upang sa ganun ay mamatay man tayong lahat ay tatanggap tayo sa ating libingan na hindi sasara ang ating mga talaan, na magkaroon tayo ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, amin rabbil alamin, amin. Sa iyong pagkakataon, brother. Inshallah, Allahu Akbar. Napakaganda ng paksa natin ngayon, inshallah, na kung saan ay kapupulutan ng bawat panig, inshallah. Alhamdulillah. So, inshallah, ngayon po ay umpisa na natin ang ating isang karagdagang paksa sa araw na ito, inshallah, sa kapahintulutan ng Allah, na kung saan ay bubuksan natin ang unang chapter ng Bulugh al-Maram. So, bago natin pasukan yan, brother, Alhamdulillah. gusto ko munang malaman natin, sa pananampalatayang Islam, basic po tayo para bagong Muslim, especially ito sa mga bagong Muslim. Alhamdulillah, itong programa, pagkakataon ninyo na matutunan ninyo ang tamang way ng pagdarasal, pagwuwudu, at tamang paggamit ng tubig. Hadith po ito mula sa Bulugh al-Maram na mapagkakatiwala ang aklat. At tayo po ay magbibigay ng batas dito o fiqh ayon sa ating mga ulama, mga scholars, hindi po galing sa atin, kundi talagang pinag-aralan muna natin at maibigay natin ang mga panig ng bawat isa, at kayo na po ang balang sumuri kung sino sa kanila ang may malakas na opinion. Ngunit minsan ay magbibigay kami ng timbre kung sino ang higit na mainam, na may mas tama at malakas na opinion, insyaallah. So sa araw na ito, alam natin sa pananampalatayang Islam na hindi tayo makapagdarasal kung wala tayong wudu. Ibig sabihin, magpapadalisay tayo sa pamamagitan ng paggamit ng tubig. At hindi natin maaaring gamitin ng tubig kung ito ay hindi natin alam na ito ay malinis o marumi. Hindi basta-basta po gagamit tayo ng tubig. Ibig sabihin, kailangan muna nating malaman kung anong uri ng tubig ang kailangan ni pangwudu bago magsala. Dahil kung reject ang tubig mo, reject ang wudu, kahit ang wudu mo ay tama, reject lahat ang mangyayari. Pero bago natin paksahin o pasukan ang paggamit sa tubig bago pumasok sa wudu at sala, napakaganda po nang hininda natin ito bilang karagdagan sa programa natin. Inshallah, marami pong pakinabang ito. Ay nais ko pong malaman ninyo na mayroon tayong dalawang uri na pinapadalisay sa ating mga sarili. Ito po yaong pang-espiritual at pang-physical.
Ang pag-spiritual po na karumihan kapag tayo ay gumagawa ng kasalanan. Ito pong kasalanan ito ay ibinabatik ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating puso na siyang mansa, siyang dumi na pinarurumi ang puso, na kung saan mayroon pong aparting o bukod tanging panlinis dito para ito ay malinis. Hindi po tubig ang kailangan niya rito. Ito po ay matapat na pagsisisi. Ang punto po natin ay ang panglabas na pagpapadalisay, ang pampisikal po. Mayroon po ang pampisikal na ito o pagpapadalisay sa panlabas na hahati sa dalawang hati, ang taharatul khabat o taharatul hadat. Ibig pong sabihin ng taharatul khabat ay yaon po bang lilinisin natin ang ating sarili o kasuotan o lugar na pagdadasalan na kung saan mayroong tong najis. So kailangan din nating malaman kung ano ang mga najis. Ganyan po ang dinagdag natin sa paksang ito. Malaki po itong benepisyo para sa mga kamusliman. So kailangan nating linisin ang dumi sa ating pagsasalaan, damit at katawan, dahil kapag ginawa natin ito ay nakagawa tayo ng kasalanan kapag ginawa natin ito nang mayroon tayong nalalaman o sinadya. At ang pangalawa, kapag po tayo ay magsasala, kinakailangan magwudu muna tayo o maggusol kung tayo ay nasisiraan ng mga wudu natin o mga ginawa nating gusol. Kailangan nating umulit sa paraan kung paano ba nasisira ang pag-uudo na ito, ay makagawa naman tayo ng pagpapadalisay sa pamamagitan ng tubig. So bago natin pasukan ang wudu, pagpapadalisay mula sa tubig, kailangan po malaman muna natin ang ginagamit nating tubig. Ito ba ay maaari? Ito ba ay hindi maaari? Dahil kapag reject ang tubig, reject ang wudu mo, reject din ang sala mo. Pero kung ang tubig mo ay ito ay halal, mabuti, ang wudu mo ay mabuti, ang salay mabuti, magiging katanggap-tanggap po ang ating ibadah. So uunahin natin ang tubig, mga hadith sa tubig, kung ano-anong tubig ang dapat natin gamitin. Siya nga po pala, ang tubig po sa pananampalatayang Islam ayon sa banal na Quran sa ating mga scholar ay may dalawa lamang ito. Gaya ng sabi ni Ibn Taymiyyah rahimullah na ito ay najis at tahur. Ibig sabihin ng tahur, dalisay, tulad ng ulan, tubig sa batis, tubig sa lawa, tubig sa poso, tubig sa balon, tubig ulan, snow or hail. Ano po? Ang mga ito ay mga dalisay. Yun ang tinatawag na tahur. Ang isa naman po ay najis, siya maruruming tubig. Ibig sabihin yung mga najis na yan, hindi pwede yung pampadalisay, reject po ang tubig, reject ang wudu at reject ang sala. Pero ayon sa ibang scholar, ang tubig ay mayroon tatlong kondisyon. Ang isa po ay ang tahir, na ibig sabihin ng tahir, ito ay malinis, pwedeng panlinis, mahawakan, ngunit hindi mo ito makakayanan, masisikmura, na gamitin mo ito bilang pangwudu o panggusol bago ka magsala, tulad halimbawa ng soft drinks. Ang soft drinks ay hindi marumi, pero hindi mo ito masisikmura na gamitin mong panligo bago o ikaw ay junub, maggusol o magtawudu, ay hindi mo magagamit, hindi mo ito masisikmura, o juice o kaya yung mga arena na tapunan ng tubig naging puti parang pintura, hindi mo ito masikmura, ngunit hindi sila marumi, ngunit hindi mo magamit na pampadalisay bago magsala. Ito po ay tinatawag na tahir. So may tatlong tubig tayo, marumi, tahir at saka tahur. So yun po ang tubig natin. So inshallah bigay natin ang pagkakataon para mapasukan natin ang unang hadith mula sa Bulugh al-Maram na aklat na ito. Inshallah kay Brother Musa. Assalamualaikum brother. Wa alaikumussalam. Alhamdulillah, napakaganda ng ating paksa ngayon, inshallah, na kung saan ito ay dito sa araw ito sa ating paksa ngayon ay bilang karagdagang kaalaman sa ating mga kapatid, lalo na sa mga bago pa sa loob ng pananampalatayang Islam, no? Na kung saan po ang gawain ito ay hindi natin pwedeng baliwalain dahil sapagkat dito nakasalalay ang ating pagsamba. So ibig sabihin brother, ang programang ito, higit natin bibigyan prioridad ang mga kamusliman, of course, sa kanilang mga hindi kababayan natin. Sila inaanyaya natin pumasok, inshallah, sa patuloy sa Islam. Ngunit mas higit na priority ang ating mga kababayan, kamusliman saan man sulok ng mundo na mapag-alaman nila ito. At alam natin kapag sinunod nila ito, magkakaroon tayo ng sadaqatul jariyah. Tinuro na nito, gagapag sa atin, ito yung tinatawag na pyramid na walang riba, na kung saan mas higit ito ang gantimpala. Ganon din sa ating mga kapatid, na kung saan sila ay tumutulong sa programang ito. So inshallah, sa mga nais mag-text po ng katanungan, maaari na po kayong mag-text 0998 6497 215. No po, yan po ang ating numero. At pagkatapos po may bigay natin kung may sobrang oras, at saka po natin tutugunan yung mga nakatambak nating katanungan, at mga magte-text, bibigyan natin sila ng mas priority na unahin ng sagot sa kanilang katanungan, inshallah. Alhamdulillah. So, inshallah, pasukin na po natin, buksan natin ang unang pahina, inshallah, ng aklat ng Bulugh al-Maram, na kung saan ay pinagkakatiwala ang aklat patungkol sa ating ibadah para sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala.
So dito inshallah, meron dito ang isang hadith na kung saan ay ang patungkol sa tubig. Na kung saan sa isang hadith na ito ay ang nag-ulat ay sinalaysay ni Abu Hurairah na sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam ang patungkol sa dagat. So dito sa Bulugh al-Maram, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said regarding the sea, its water is tahur or purifying. Ibig sabihin, malinis. Tahur, gaya na sabi natin kanina. Oo, tulad sinabi Pwede ni pang brother. padalisay. Oo. And its dead animals are lawful to eat. So dito may karagdagang kalamansiya na kung saan ibinigay ng Allah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang tulong sa ating mga kapatid. So ito ang hadith na ito ay sinasabing authentic na hadith na kung saan ay sahih. Na kung saan ay mula po ito kay Ibn Khuzaimah at Tirmidhi, graded at Sahih, authentic, Malik, Shafi'i, and Ahmad also reported. So dito, inshallah, sa liwat na pagkasabi ito, isinalaysay ni Abu Hurairah na sinabi ng Sugo sallallahu alaihi wasallam ang patungkol sa dagat. Ang tubig nito ay tahur o malidalisay. Ang mga patay na animals dito ay halal. Ibig sabihin, pwedeng kainin. So yun po ay sources ng mga ating mga nagkakatiwalaang mga tagalikom mga hadith, no? Na kung saan ang patungkol dito ay isa sa mga bagay na dapat nating napag-aalaman. So dito siya, sa hadith na to ay nabinigay natin, magbibigay tayo ng mga ilang kapakinabangan o ilang mga benefits na maaring magbigay kaluwagan sa atin sa pananampalataya Islam. Ito po ang programa ito, brother, ay fake ito. Oo, Fake totoo yan. ito. Yan ang pinaka niya, brother. Kung saan, ito po hindi bawang na parang pag-aaral lamang na para mabasa lang ng hadith. So dito po, ang layunin po dito ay para lumuwag ang isang Muslim sa kanyang ginagawa, lalo na sa sitwasyon na kung saan ay napupunta sa mga lugar na hindi niya nalalaman ng mga paraan. Bakit natin pinili ito, brother? Sapagkat ito ay araw-araw nating ginagawa. Yan ang pinakapunto. 5 times obligatory. Pero mayroong mga Muslim na malalakas ang iman, magsala sila 50 times, 100 times every day. Masya So, ibig Allah, sabihin, Allahu Akbar. araw-araw nating ginagawa ito. Kailangan, kaya inuna natin, pinili natin ito, brother, para makabisado natin ang pang-araw-araw na gawain ito. Na alam natin sa kabilang buhay, ang unang hahatulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain ang sala. Kaya kailangan maperfecto natin mula sa tubig, wudu, hanggang sala ang ating ibada sa pang-araw-araw na ito 5 times a day. Kaya napakahalaga na ito'y pinili nating paksahin, no, brother? Alhamdulillah. So sa hadith na binasa mo, brother, Inshallah, sa hadith natin binasa na to, inshallah, ay magbibigay tayo ng mga benefits. okay. Ang hadith na iyaan, fil bahr atahurul ma'u wa hillu maitatu. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ang fil bahr diyan, ito ay salita ni Abu Hurairah, hindi galing sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ang sagot diyan, mayroon niyang kasaysayan na tinanong niya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam ang dagat na iyaan. Yan, oo. Ang nagtanong dito ang kanyang mga samahan, Samahan, oo. kung saan, kung babalikan ninyo ang aklat ni Imam Malik, rahimullah, ang Al-Muwatta, doon nyo makikita ang kabuuan ng kasaysayan na yan kung bakit lumitaw ang hadith na yan, na unang hadith na ibinigay na brother sa araw na ito. Alhamdulillah. Na kasi kung saan ang mga sahaba niyang ito, brother, ito ay pumapalaot. Ibig sabihin, mangingisda sila sa karagatan. Alhamdulillah. At sila ay nagbabaon ng kanilang mga Konting tubig tubig, oo. na sakto lamang para kanilang inumin. Oo. So dito, kung ito ay panguwudo nila, hindi nila maiinom ang tubig dagat dahil ang pinupunta nila ay mga maaalat na Maalat na parte tubig, ng dagat. oo. Bagamat alam natin, hati ang dagat, may maaaring mainom, matabang, na matamis, na masarap. Sila ay napupunta sa dagat na kung saan hindi mainom maalat. So sabi nila, kung ito'y pagwuwudo natin, mauuhaw tayo, nakabilad tayo, yun wala ang na tayong maiinom. Mauuhaw tayo, may ilalagay sa tayo kahirapan. Alanganin, Tanungin natin ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pag-uwi natin kung ang dagat ay maaari ba nating pangudo. Alhamdulillah. So dito, pininanong nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, pagbalik nila, ya Rasulullah, maaari po ba ang dagat na amin gawing pang wudu? So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, at-tahurul ma'u wa hillu maitatu. Ang dagat o tubig nito ay tahur. Ibig sabihin tahur, pwedeng Malinis, pampadalisay, oo, hindi pampadalisay, tahir. oo. Pampadalisay at lahat ng mga animales na nananahanan dito, at kapag ito'y namatay, ito ay halal kainin. Dahil alam natin sa Islam, kapag patay ang isang hayop, Ang hidik natin. kahit na ito'y halal, tulad ng manok, kambing, tupa, ay haram natin kainin, Oo. bawal kainin. Ngunit sa tubig ng dagat, lahat ng isda o nananahanan dito, ito man ay namatay, ito ay halal mo pa Halal, rin alhamdulillah. na kainin. So, ibig sabihin, lumilitaw po mga kapatid namin,
nasa unang hadith ang dagat po ay pwede nating pangwudu o panggusol. Alhamdulillah. So, anong unang benepisyo, brother, ang may So bibigay inshallah natin? sa hadith na natin naibigay, ang unang benepisyo na ating may bibigay inshallah, ang dagat ay tahur, tulad ng sinabi mo, brother, no? Ako sa sinabi ng hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang dagat ay tahur, sabihin dalisay. So pwede itong gamiting pangwudu o panggusul, lalo na sa mga gusul, kaya natin sabing gusul dahil nasasakop nito yung tatawag na major impurity na kung saan ay tulad ng mga nakagawa ng mga Pakikipagtalik. pakikipagtalik. O wet dream. Oo, O kaya yung patay. So, Brother, pwede siyang i-dive na lang o kaya gamitin Paggamitin, panggusul sa kanya. Diba? So, yan isa mga bilang pagpapadilisay bago tulad ng mga bago magdasal, bago gawin ng sala. So, ito ay dire-require na pwedeng gamitin. so tulad ng Alhamdulillah. mga kapatid na Alhamdulillah. sahaba, nasa sa bangka sila, hindi na posibilidad na pumunta pa sila ng Bababa pampang pa. para Oo. magwudu. So doon on the spot, pwede na silang magwudu. So sa lalagyan nilang dagat. So Alhamdulillah. para magsala, kagawa sila ng pagdarasal. Alhamdulillah. So, inshallah, yun, isa sa mga paraan na bisan benefits na kung saan ay yun ay mga paraan lamang na kung saan ay pwedeng gamitin o binigay na benepisyo sa hadith na ito. Kung saan meron sa isang hadith na ito ay isa ito sa pinagkuhanan o pinagkunan nila ng dalil patungkol sa tahir. So, bago mo pasukan yan, brother, Alhamdulillah. dito sa isang benefits pa rito, kung makikita mo ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makinig po tayo mga kapatid na kamusliman. Ito po ay napakagandang paksahin po para sa atin. Talagang Alhamdulillah, pinagsusumikapan po namin ito na inihanda bilang malaking kapakinabangan sa atin. Inshallah, nawa ay mawalang pakitang tao salang ginagawa namin to at biyayan tayong lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakahirap po kasi ng kalagayan namin minsan nagsasalita. Minsan ay maaaring mapunta lang ito sa walang silbi na gawaing mabuti bilang pakitang tao. Ipalayo kami Alhamdulillah. ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palagi niya po sanang linisin ang aming puso na ito'y ginagawa lang namin bilang para sa kanyang ikagagalak Allah. at kapakinabangan sa atin inshallah. Naway pagpalain at gantimpalan tayo ng lahat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Amen. So dito, brother, makikita mo nang sinabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah, ang aming mga inumin, kami may dalang tubig na sapat para sa aming inumin. Inumin lang, oo. So, pwede bang pagudong dagat? Hindi sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magdagdag kayo ng tubig bilang baon ninyo. So, ano yung pinapalabas ng Hindi inutos siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ibig pong sabihin, mga kapatid namin sa pananampalataya, kapag tayo ay naglalakbay ka. Alhamdulillah. Halimbawa, ikaw ay nasa Pampanga, punta ka ng Manila o Bataan, punta ka Manila, hindi ipinagutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam magdala kang tubig para ipagudo mo. Parang baon, Dahil oo. alam niya, ito'y magbibigay ng pabigat sa tao, isang Muslim, darating ang araw. Kung ang mga tao ay maglalakbay, magdala kayo ng tubig, ito ay magpapabigat sa isang Muslim. So, nakita natin sa hadith, hindi niya ipinagutos dagdagan yung tubig. Ibig sabihin ay allowed tayo na maglakbay na hindi magdala ng tubig. Kung wala tayong makitang tubig pagdating ng sala, magsagawa tayo ng tayamum. Mashallah. Yan ang ipangalawang benefits ng hadith na ito. So, ibig sabihin walang pagpapahirap. Walang pagpapahirap, yan ang reliyong Islam. Allahu Talagang hindi tayo pinapahirapan. Dahil kung magbabaon ka ng tubig, abay, ito'y pahirap sa atin. Totoo, yan, Punta ka totoo ng SM, may dala-dala ka ng tubig. Pagdating mo ng sala, mag-uudo ka, bus-bus. So napakahirap, nakakaabala ito habang dala-dala mo ang tubig na ito. So hindi ito haram sa atin na tayo ay maglakbay na walang talang tubig, kundi ito ay isang kaparaanan na hindi pinagutos sa Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hindi nyo kailangan magdala ng tubig kapag naglalakbay. Kung wala kayong makitang tubig, pagsala, magtayamum na lamang kayo. Mashallah. Napakaganda ng isa sa mga binigay natin na benefits, inshallah, na kung saan ay kapupulutan, na saan ay dito ay nagpapatunay na ang Islam ay hindi pahirapan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mashallah. So sa hadith na ito ay isa sa mga pinagkunan nila ng dalil, no? Na kung saan patungkol sa tahur. So, tahir. Dahil alam ng sahaba na ang dagat ay malinis. So ngunit sa dahilang ito ay may lasa at maalat. Maalat, maasim. Yan ang at dagat. maasim. Hindi sila tiyak kung ito ay maaaring gamitin. Hindi sila satisfied, brother, dahil kung hindi tahur na- nga, no? kasi, Hindi sila, kasi kung tahur yan, hindi sila magtatanong. Hindi sila satisfied kung ito'y malinis. Pwede bang pamudo o hindi? Yan ang pinaka. So saan dahil sa sitwasyon na yan, ay hindi nila magamit pampadalisay, kaya sila ay pumunta muna sa sugo sa Islam upang magtanong. Oo. Ako saan dito nagtanong sila para magkaroon ng malinaw na kasagutan, inshallah, no?
So hindi lumitaw sa tanong, brother, hindi lang pala tahir, kundi ang tubig dagat pala ay tahur. Tahur, So alhamdulillah. akala nila, ang buong kasing akala nila ay ang dagat nito ay tahir. Malinis, ngunit hindi nila magagamit Alhamdulillah. na ipagpaudalisay. Dahil maalat, Maalat. maasin, Oo. may lasa. So, may lasa siya, Oo, oo. di matanggap ang lasa. Pag hindi mo naman mainom yan. So, ang tingin nila ay tahir. So, dito isang dalil na sinasabi mo, brother, nakuha nila ang isang dalil na kung ito'y tahir, hindi pwedeng pagpadalisay, ngunit ito ay konsiderang malinis. Malinis, oo. So, dito kumuha ng isang, marami pang hadith, na Alhamdulillah. pinakuha nila ng dalil na kung saan ang tubig ay may tahir. Bagamat sa Quran ay tahur at najis lamang. Alhamdulillah. So, yun ang sinasabi mong benefits, brother. Napakagandang benefits niyan na ang dagat hindi pala tahir. Ito pala ay tahur. O kasi, Pagpadalis- kung tingnan natin sa mga bagong Muslim, tulad ng mga bago pang mga yumakaw sa Islam, na kung saan ay, tulad ng, siyempre sa una, magbabasa natin, ang lahat ng mga klase ng tubig na may lasa ay hindi maaaring pangulo, di ba? Conforme. Oo. Kung ang nahahalo ay Yun ang marami. pinaka- Siyempre, oo. inshallah, makaabot tayo sa mga yan. So yan, isa Marami yung kayong mga karagdagang ano sa atin. Ako sana sana mga kapatid natin ay magtiyaga sila na pakinggan ng mga paksa na to na kung saan ay makakatulong sa atin, inshallah, sa mga kapatid. Inshallah. Maniwala po kayo mga brother and sister in faith. Marami po kayong matututunan, inshallah, sa mga dinagdag naming paksa Alhamdulillah. nito pagkatapos ng Inshallah. paksang binibahagi natin. Alhamdulillah. Ang another benefits na nakikita ko rito, brother, Alhamdulillah. no? Sa hadith na ito, kapag hindi mo alam ang isang bagay, wala kang alam, hindi ka Alhamdulillah. tiyak, ugalihin mong magtanong. Magtanong. Yun ang Magtanong mainam. ka. Oo, totoo Sa yan. Muslim, sa Islam, ang pagtatanong ay Ay kalahati kalahati. ng pananampalataya. Kaalaman, oo. Ang kaalaman, palalahati Oo. ito ng kaalaman natin. Alhamdulillah. So magtanong ka, huwag kang mahiya na magtanong. Kung makikita nyo ang hadith, kahit ito'y may connection sa mga private parts, babae nagtatanong kay Prophet Tatanong, Muhammad sallallahu alaihi oo. wasallam. Dahil kapag hindi mo alam ang isang bagay, dapat magtanong ka. Dahil kapag ginawa mo, brother, ang isang gawaing bagay na hindi mo alam, ikaw ay pardonable sa Allah. Hindi ka papatawan ng kasalanan, lalo na kung baguhan ka. Ngunit, kung hindi mo ito itinatanong kung ito ba ay haram o hindi, huwag mong sabihin na ikaw ay pardonable pa rin. Dahil wala kang planong magtanong, gawa ka lang ng gawa, hindi mo itinatanong, sa ganito ay magkakaroon kang Kapasada, pananagutan. oo, yun. Magkakaroon ka ng pananagutan. So sa Islam po, kapag hindi kayo tiyak o hindi nyo alam, ugalihin ninyong magtanong. Kanino? Sa mga mayroong kaalaman. Alhamdulillah, Dahil dito alhamdulillah. ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pinunta nila, hindi sila nagtanong doon sa mga walang kaalaman. Magtatanong kayo doon sa mga mayroong kaalaman upang hindi kayo maligaw at mabigyan nila kayo ng tumpak na kasagutan na siyang maisa sa buhay nyo habang nabubuhay ka sa mundong ito. Mashallah. Ano ang magandang benepisyo? Kapag hindi nyo alam, Magtanong. hanapin nyo may mga kaalaman, Yeah. itanong nyo sa kanila ang bagay na ito upang sa ganun mawala ang inyong doubt sa inyong pananampalatayang Islam. Mashallah. Mashallah. Kung saan ay isa na naman napakagandang benefit na naman naibigay natin. Yes, nagtanong nga mga inshallah, sahaba, brother. alhamdulillah. Nakita mo, hindi sila sure. Hindi sila gumawa. Magtanong tayo Oo, pag-uwi. magtanong sila. Ibig sabihin, pero ang Muslim ngayon, bro, ayaw na magtanong. Diretso na lang. Diretso na, gawa na lang ng gawa ka. Pero pag sinabihan sila na ito ay mali, nagagalit pa. Yan Hindi ang- na nga nagtatanong, nakukuha pa maggalit kapag tinuturuan sila. So sa Islam po, hindi po. Kapag hindi natin alam, pag sumikapan natin magtanong, dahil ang pagtatanong, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ay kalahati ng kaalaman. Alhamdulillah, Kalahati ng alhamdulillah. ating pananampalataya. So, alhamdulillah, Yan po. inshallah, may dagdag lang natin na brother sa isang hadith na ating binigay na kung saan ay ang pagtatanong tulad na ang isang pagsagot sa ating sabi ng Rasulullah na mga ating ulama na ang pagsagot sa mga katanungan ay dapat malinaw at kung minsan ay ang pinakamainam ay magdagdag ka pa para magkaroon siya ng kaalaman. Of course, napakaganda ng nasabi mo, brother. Nakita mo sa hadith, tama yung brother. Alhamdulillah. Ako saan doon sa hadith na yon, bilang karagdagang kaalaman na binigay doon sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako saan, ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang anumang patay na animal sa tubig ay halal. Sa tubig na yun. Oo. So, ibig sabihin, hindi naman tinatanong kay Prophet sallallahu alaihi wasallam yung Oo, brother, hindi di ba? tinanong, hindi tinanong. Tinanong lang kung pwedeng pagpadali sa yan dagat. Pero tingnan mo sagot niya, nagdagdag siya bilang dagdag kapakinabangan. Lahat ng Alhamdulillah. animales na naninirahan dito, patay man o buhay, ay allowable mo ito Allowable, oo. kainin. So dapat ganun din ang minsan ang mga tinatanong. Magaling silang magdagdag ng Kaalaman. dagdag kapakinabangan Oo. sa isang nagtatanong. Alhamdulillah. Maganda na ang sagot niya, tama na, nakakapagdagdag pa siya bilang kapakinabangan sa isang nagtatanong ito. Ito ang dapat nating ugaliin, hindi naman sa lahat ng panahon, yes or no, totoo yes yan. or no, Oo. yes or no. Pagbigay tayo ng mga Oo, kaparanan. diba? Okay. Alhamdulillah. So, dun sa binigay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng karagdagang kaalaman doon sa hadith na yon ay
nagbigay din siya ng exception, mga except na kung saan hindi pwede kainin. Oo, meron naman tayo dahil kaya nga karagdag, pick bro, no? Meron So, mga alhamdulillah. Sharia ito. So, ano ba yung mga So doon sa binigay ng brother, Rasul Sallam na binigay na sa hadith na yun, ako sa sinabi niya, ang lahat ng patay na animal ay pwedeng kainin, maliban. Lahat. Oo. Pero merong maliban. Maliban, oo. Merong Maliban sa limang uri. Yung sa una, nakakalason. So kung saan, isa sa mga pinagbawal ng Rasul Sallam na kainin yung mga animalis na dagat na nakakalason. Pangalawa, nakakamatay. So maraming klase yan. So patlo, nakakalango. Meron din sa dagat niyan. Kumakain ng mga marurumi, tulad ng mga janitor fish, mga ganyan. So ang kalima, yung kung ang kanilang kinalalagyan tubig ay najis. So ang kinalagyan ng tubig ay najis. So ibig sabihin, maaaring magkasakit ka. Sa Islam kasi, brother, ang Islam pinangangalagahan pati ang katawan ng tao, ng isang Muslim. Itinuturo yan paano mapangalagaan ng Islam ang isang Muslim na magkaroon siya ng malusog na pangangatawan. Kaya kung gano'n, ipinagbabawal yun dahil ang kanyang tiran ay napakarumi na, tulad ng kanal, halimbawa, abay hindi mo kakainin ng isda na galing sa kanal. Totoo yan, oo. So sasabihin naman nila mga brother, di ba sinabi ng hadith, lahat ng mga naninirahan, bakit may exemption? Meron po talagang ganyan pagdating sa Sharia. So yung matitignan natin ang hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, o mababasa natin, na ipinagbawal niya ang sala after Fajr at after Asr. Pero mayroong exemption. Yun ang Ibig sabihin, pag nababawal ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, meron palaging exemption minsan. Minsan naman wala. So anong exemption? Like for example, tayatul masjid. Kahit na forbidden time, kailangan bago ka maupo doon, gawin mo doon yan. So hindi pa, o kaya ang salatul janasa, o kaya naman ang eclipse. So mayroong mga exemption katulad ng brother, no? So mayroon palang exemption to, brother. Exemption. So actually, brother, meron pang isang hadith na kung saan ay mula din kay Abu Hanifa. Na kung saan, sa hadith na to, sa kanyang hadith na kung sinabi niya, ang animalis sa dagat, patungkol sa mga animalis sa dagat na may kahintulad sa kalupaan ay haram kainin. Kahintulad, hindi lang yan ang sinabi ni Abu Hanifa. At lahat ng nabubuhay sa lupa, nakakasurvive. Tulad ng turtle, tulad ng crocodile. Sabi niya, basta nakakasurvive siya. Alimango. Alimango, yan, sa pa yan. Diba? Nakakasurvive siya sa seahorse, yan. Sabi niya, haram kainin yan. Dahil sila ay parang land animals. See? So sabi na Imam Shafi, rahimullah, ito ay halal. Maliban sa ipinagbawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na bagamat naninirahan sa tubig, pero binanggit niya, ito ay haram tulad ng palaka. Tulad ng crocodile, tulad ng snake. So ito ay binawal ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bagamat nasa tubig, binawal niya. Pero kung walang pagbabawal ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi natin sabihin ito dahil nabubuhay sa kalupaan, Imam Shafi, ay hindi natin pwedeng gawinin. Ibig sabihin, kapag sinabi niyang lahat ng nakatira sa tubig na ito ay halal kahit patay, lahat ng nakatira dito, maliban sa mga exemption o kaya naman ipinagbawal niya na ito hindi pwedeng kainin, sabi namin Imam Shafi rahimahullah, ay maari natin itong kainin, maging ang mga alimango. Alhamdulillah, mashallah, no? Sana ay napakaganda ng paksa natin sa araw na ito. Sana ay kapupulutan talaga, lalo sa mga kapatid natin. Na? So inshallah, bilang ang dagat bilang dagdag siya sa kalaman, ito ay nahahati, brother, no? Nahahati sa dalawa. Yan ay isang milagro sa banal na Quran, brother. Na ang banal na Quran ay sinabi niya, dagat ay nakahati. So bilang dagdag kaalaman, hindi lang ang dagat ay maasim at maalat. Ano pa yun, brother? So dito, makikita natin sa chapter 25, verse 53, na kung saan dito ay nakasulat ang pagkakasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa liwat na ating naintindihan. At sinabi niya, at siya ang nagtalaga na maging malaya ang dalawang dagat. Malinaw. Malaya ang dalawang dagat, dalawang uri ng tubig. Ang isa ay naiinom at manamis-namis. Isa na 'yon. So, at ang isa ay mapait at maalat. So dito malinaw sinabi ng Allah na kung saan ang dagat ay malinaw, sinabi sa Quran na nahati. Nahati siya, pero magkadikit, pero hindi nagahalo, bro. See? Okay, so isa yan sa karagdagan. Mayroon tayong tanong, pero tapusin na lang po namin to bago namin sagutin ang inyong katanungan. At isa pa, brother, no? Ang dagat na ito, ang tubig, tandaan po ninyo, ano man nasa tubig ay halal kahit patay, ay hindi po kabilang dito yaong namatay na animales na namumuhay sa kalupaan. Like for example, brother, baka sabihin ng ating mga kapatiran Muslim, ang kambing ay halimbawa, ito ay namatay. Halimbawa, nalunod.
Ito'y nasa loob ng tubig, baka sabihin lahat ng animales, ito'y animales sa loob ng tubig, ay sabihin niya, ito'y halal. Dahil siya ay nalulod sa loob ng tubig. Hindi po. Ang tinutukoy po dito, yung nananahanan lamang doon sa tubig. So kung ang tupa, o kambing, o kamelyo, o baka, kalabaw, namatay sa tubig sa hinang pagkalunod, ay haram po ito. Dahil po ito ay hindi po nananahanan sa tubig ang mga bagay na ito at sila po ay mga najis kapag sila ay namatay na kapag nahawakan natin, marumi po ang napanghawak nating walang sapin. At dito po sa dagat na ito, bilang karagdagang kalaman ay alam nyo po pa dito nabubuo ang ulan. Di ba? Bilang karagdagang kaalaman sa inyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ocean, palagi naging mula sa ocean, nagpapadala siya ng malakas na hangin ang sanhi para lumaki ang alon. At dito kapag ang alon ay bumabaliktad, mayroong pumuputok na bula na kung saan ang pagputok ng bula na yun, ang hangin ay isinasampa niya ang maliliit na tiny particles na yan. At doon sa kabilang dako naman, magpapadala siya ng hangin tulad ng mga disyerto upang kunin na ang alikabok. Iakyat niya ito upang pagdikitin ang tubig na yaan at saka alikabok upang maging malagkit at magsama-sama at maging buo-buo ito hanggang sa lumaki ito at maging mabigat. Dalhin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan lugar niya gusto itong paulan upang bigyan sila ng tubig. At bumalik ang tubig na ito sa mga bati, sa mga lawa at sipsipin ng lupa. Bumalik siya sa dagat. Ibig sabihin, ganito bubuo nilang water cycle sa pamamagitan din ng dagat ito nagsisimula. So ito ang mga ilang pong benefits lamang sa hadith na ito. Ang pinakamahalaga dito ay maaari nating gamitin panghudo, panggusul, panglinis ang dagat sapagkat ito ay tahur, hindi lang tahir. Ito po ay tahur. At kung mayroon kayong di alam, dapat magtanong kayo pag sumikapan nyo. Bro, may tanong tayo. So, alhamdulillah, inshallah, doon po ay nagtatapos ang ating paksa, inshallah, sa patungkol sa isang hadith ng Bulog Al-Maram, inshallah, no? Alhamdulillah. So, salam. Ito po ay mula sa 0912-883-9445. Salam. Maaari bang magsala sa libingan? Waalaikumsalam. So, mashallah. Dito, actually, dito, brother, sa tanong ng ating kapatid na kung saan, ang tanong niya dito ay maaari bang magsala sa libingan? So, dito, brother, sa tanong niya, maaari may sumagot na hindi pwede. Dahil nga mayroong hadith ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito marami magsasabi ng iba, hindi pwede. Dahil ipinagbabawal niya sa hadith malinaw na huwag kayong magsagawa ng sala sa mga graveyard. Pero dito sa tanong na yan, mayroon tayo na tawag na exemption. Meron na namang exemption, brother, exemption. diba? Na kung saan ay dito may nangyari minsan na sa isang hadith na isang babae na namatay. Itagalinis ng masjid yan, brother, no? Black girl yan, medyo maitim, ibig sabihin. So nangyari dito ay namatay siya, ngayon na nailibing siya nang walang salatul janasa. Meron siya salatul janasa, brother. So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam natutulong siya sa panahon yun, inilibing yun madaling araw. So pagagising ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, itinatanong niya yung babae kung nasaan. Sabi na patay na. Ba't hindi niyo pinaalam sa akin? Sabi nasaan ba ang libingan niya? Then pumunta doon ang Prophet. Doon ngayon ginawa ang salatul janasa. Ginawa niya sa mismo sa libingan ang salatul janasa. So ibig sabihin, pwede kang magsala, ngunit hindi nagpapatira pa. Hindi nagpapatira pa at hindi yumuyuko. Ang janasa po ay nakatayo lang ito. So allowed kayong magdasal ng salatul janasa. Iyan lang po. Pero hindi kayo pwedeng magsala sa libingan ng may pagyuko. Ano mang sala? Na ikaw ay nagpapatira pa, yumuyuko, ay hindi po ito pinapaintulot. Bakit, brother? So, ang dahilan kasi, brother, kung bakit ito ay pinagbabawal sa atin, no? Najis daw ang sementeryo. Dahil sa mga patay. Ito po hindi totoo. Ito po ay hindi najis ang kalupaan. Ang totoo po ay pinangangalagaan at pinangangalagaan po tayo ng relihiyong Islam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinag-iingatan niya tayo na makagawa ng pagbibigay pagtambal sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil maaaring mapokus ang pagsamba natin sa mga patay. Dahil may mga taong sumasamba sa mga patay, alam natin yan. Kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron yan. Kay Allah, kay Al-Uzza, humihingi sila ng mga tulong, nananalangin sila. So iyon ang iniiwas sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya binawal tayo ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pinag-iingatan tayo na makagawa ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So nakita niyo na po ang pagbabawal. Bakit bawal magsala sa libingan? Pinangangalagaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na makagawa ng pagsambag pagtatambal. Kaya pinagbawal tayo. Ngunit na walang pagyuko, walang pagtira pa, salatul janasa ay maaari po natin gawin ito sa mga libingan. So yun po ang maaari natin gawin, salatul janasa. Alhamdulillah. So yun, sa isang hadith na naman po yun, ako sana pwede nating kapulutan na naman ng mga benepisyo. Pick po yan, no? Ako sana hindi po tayo basta-basta magbibigay ng hadith o sasagot ng isang hadith na ako sana
hindi naman to kapupulutan o magkakaroon ng linaw sa ating mga kababayan, no? O mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Alhamdulillah, napakalinaw po. Mashallah. So, inshallah ay tulad yan, natapos na po natin ang paksa natin sa Unang hadith natin. unang hadith ng Propeta Muhammad SAW patungkol sa tubig na kung saan ay matatagpuan sa Bulog Al-Maram. Pero napakaraming Oo. benefits nila Marami nakuha siya, doon, brother, ha? Alhamdulillah, totoo yan. Napakarami. Inshallah, sa susunod, maaring yung tubig na nagkakaroong kulay, Yan. amoy, lasa. Marami nagkakaroon dyan. Marami Oo. dyan. Inshallah, So, matututunan inshallah ay sa susunod, inshallah mga kapatid, ay antabayanan natin. Inshallah, itong paksa na ito na kung saan ay malaking kapakinabangan sa atin, lalo na araw-araw natin itong ginagawa, sinasagawa, dahil dito nakasalalay ang ating mga pagsasala. Alhamdulillah. So inshallah, dumako na po tayo sa mga katanungan na kung saan ay mayroon pa tayo natitirang oras. So inshallah, dito ay mayroon tayong mga tanong na mula pa sa mga nalikom natin mga katanungan. Inshallah. So, ibig sabihin pala, brother, ay alhamdulillah, sapat lang na nakapagbibigay tayo ng hadith dahil mayroon pala tayong na oras pang natitira, inshallah, no? Pero bagamat tumaba yung brother, napakalaki naman pakinabang sa mga ating mga kapatid. Totoo yan, totoo yan. Kasi ganun din ang mga katanungan niya, sasagutin din. Parang ganun din yung mga hadith na yan. Pero pinakamaganda sa hadith na yan, bro, nabibigyan natin linaw ang hadith sa kanila. Linaw, Sasabihin yun. namin sa inyo kung hadith na ito'y mahina, O ito'y daif, otentibo, oo. ito'y maukup, maudu, sasabihin namin sa inyo. Yan ang kinagandaan ng mga hadith. Hindi lang basta Mashallah. tanong. At sasabihin namin ang mga benepisyo ng mga hadith na ito at mga qiyas, mga fiqh sa pananampalatayang Islam, insyaAllah. Alhamdulillah, mashallah. Naku sana ay inshallah gabayan nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mga gawain na kung saan ay para sa landas lamang niya, inshallah. So, alhamdulillah, dakuhan po natin ang mga katanungan na natin mga nalikom, no? Kung saan unang tanong po ay nagmula sa 0909-2855-5139. So ang tanong po dito, tanong ko lang po, ilang kabanata po ba mayroon talaga ang Biblia? So dito, mashallah, ito magandang tanong. Ibig sabihin, ang nagtanong ito ay hindi pa po Muslim, no? Ibig sabihin, nagre-research pa lang to. Kasi may sinasabi sila, bro, na ang isa sa, hindi ko alam, no? 76 yata. Alhamdulillah. O 66 ang isa. So nagugulo siguro siya. Ba, hindi lang Maraming yan, bro. klase kasi. Ang alam natin, hindi lang yun. Sige, bro, bigyan mo Inshallah. sila ng halimbawa na ayon sa pinag-aralan. Hindi lang ganun ang chapter ng Alhamdulillah. Biblia. Parang iba-iba. So actually, brother, yan ang isa sa mga dapat na rin pagtuunan pansin ng ating mga kababayan, no? Oo, iba, 72 Kung saan, yata, bro, 72. hindi, yan ang pinaka, hindi dapat natin to baliwalain. Dahil kung titignan natin, dapat, kung ang isang reliyon, isang naklat lang. Diba? Ang masakit, brother, kung tama ang 66 laban sa 22, nagdagdag sila. Kung tama Meron, naman 72, yung 66, nagbawas naman Bawas sila. na naman. So ano raw ba ang tama, brother? So dito actually, magbibigay tayo ng mga ilang reference na kung saan ay pwede nilang pag-aralan, no? Pwede nilang Oo, basahin, oo. pag-aralan. Tulad na nasa protestante. Protestante. Oo, protestante. May bukod silang aklat Meron na silang chapter, aklat, eh. oo. Sila ay merong 66 chapters. So, si protestante pala yan, mayroong 66 chapter. Ngayon, sa Catholic Bible na naman. Sa Catholic Bible ay mayroon silang 73 chapter. Hindi pala 72, 73 chapter ang sa 73 kanila. chapter, oo. So, doon naman sa Coptic Bible, Ibig sabihin, adado itong naman. Coptic na ito, meron din siya Oo. sariling ilang chapter ng Biblia niya. Ang Biblia nila ay meron silang 75 chapter. 75 Oo. chapter, hindi lang pala dalawa ito. Yan isa sa mga dapat na pagtunan talaga ng pansin. Na kung saan ay dapat pag-aralan talaga nila. So doon naman sa Greek Orthodox. Ibig bang sabihin, brother, mayroon pa bang Marami Greek pa. Orthodox na Oo, Bible? Ay, iba na meron. chapter nito. Yan, Subhanallah. Ang pagkakaalam ko, dalawa lang yan. Pero dahil sa Subhanallah. patuloy na pag-aaral, nalalaman niya natin. Yan, oo, totoo yan. So, So, doon ilan sa naman Greek Orthodox ay meron silang 78 chapters. 78 chapters po. Tumaas ang sa siya, Orthodox tumaas. naman po. Oo. So, meron pa natitira. Meron pang mga ibabanggit pa tayo, inshallah, na kung saan doon sa Syriac Bible, kung saan meron silang 61 chapters. 61. Oo. Sa Ethiopic Bible, meron silang 81 chapters. 81 chapter. So, dito, inshallah, ang mga sagot na aming binigay, hindi alin sa mga ito'y mga hindi natin masabi na kung alin dito ang tama. Hindi natin alam ang Oo. tama. Dumami. Dalawang Yan. naguguluhan na Kung tayo, saan brother. Yan ay mga sa mga dapat nating pagtuunan ng pansin na kung saan dapat ang mga ganyang pag-aaral ay hindi dapat nating na. Balingan natin ang banal na Quran, brother. Alhamdulillah. Ilang chapter ang banal na Quran? Yan. 114. Ano sabi 114. nila? Merong 116. Totoo po yan. 116 sa mga Shia. Yan. Ginagdag po nila ang dalawang aya. Alhamdulillah. Na hindi ito sakop sa aya ng banal na Quran. Ang original po ay 114 aya lang po ang banal na Quran. Yun ang totoo. Alam namin ang Oo. sagot. Kapag sinabi namin 116 na sinabi nila, alam namin ang dinagdag nilang mga aya na yan. So 114 po ang banal na Quran, hindi yan nagbabago.
Yan po ang chapter niya. Alhamdulillah. So inshallah, brother, bago natin yung mga patanong, meron tayong natanggap muli na katanungan na mula sa 0922-829-8097. Ako sana ang tanong po niya, salam po, waalaikumsalam. Papaano po ba ang tamang pakikitungo sa mga ignoranting Muslim? So dito inshallah ay unang-una dito, kailangan dito inshallah mga kaalaman na kailangan ang pakikitungo sa mga ignorance Muslim, lalo na sa mga baguhan, ay hindi persado. Yun. Even na nakikita nyo silang gumagawa ng mali, bagamat sila ignorance, ay pabayaan nyo muna sila. At saka nyo ipaliwanag ito. Ipakita nyo na sila, hindi nyo sila sasaktan, maging sa dila at sa kamay. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa panahon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, lupa pa ito, Masjid Sal Madina brand. Open ito, open. So mayroon dumating na Bedouin na embrace na siya sa Islam. May inutusan siya na pumunta sa Prophet sallallahu alaihi wasallam para magtanong ng hinggil sa kita nyo, layo niya, magtatanong galing pa ng Bedouin. Ang Bedouin bro, ang ibig sabihin, naninira siya sa disyerto. Kung saan mayroong ulan, doon sila lumilipat dahil kailangan nilang tubig. Alhamdulillah. So pumunta siya sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, pumunta sa masjid, at doon ay ihing-ihi siya sa loob ng isang masjid. Pumunta siya sa sulok ng masjid, doon siya humihi. Hindi niya napigilan. Hindi niya napigilan. Nakita ito ng mga sahaba, gusto saktan. Pero inawat sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pabayaan niyo, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pabayaan niyo, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umihi siya doon, pinabayaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil alam niya, ignorance, hindi niya alam ang batas dito. Alam mo ba ang ginawa ng umihing ito? Nagduwa sa Allah, ya Allah, sabi niya, pagpalain at kabagal mo kami ni Rasul, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaming dalawa lang, huwag niyo isama mga kasama. Dahil galit na galit siya, gusto siyang saktan. So kung ipakikita mo sa taong ignorance, nasasaktan mo sa dila at kamay, siya ay magagalit sa iyo. Baka lalayo siya, baka maaring tumalikod siya sa Islam. Pero kung ipinakita mo muna ang aral ng Islam, dahil ignorante, hindi mo siya pwedeng bigla, hindi pwedeng persahin, pakitunguhan mo muna siya ng maganda. Maganda, oo. See? Sa panahon din ng isang imam natin, hindi ko lang matanda kung Imam Shapito, mayroon siyang mga estudyante, nakita nila ang imam na ito, palaging lasing, naging imam. So dito gusto saktan ng mga estudyante na ating imam na ito. Sabi niya ang imam natin to sa mga estudyante niya, anong gusto nyo? Ang tumalikod siya sa Islam o pabayaan nyo uminom ng alak? Sabi niya, pabayaan na lang po uminom ng alak. So pabayaan niya siya. Dahil baguhan lang siya, ignorante siya, huwag mo siyang saktan. O ibig sabihin, brother, ang pag-aalalay sa mga ignorante Muslim ay antabayanan natin ayon sa kanilang mga iman. Yun. Bagamat nakakakita ka lang gumagawa silang kasalanan, oy, bawal yan! Oy, ano yan? Hindi dapat. Hindi ganun. Hindi ganun. Hayaan mo muna siyang pakitunguhan ng mabuti, ipakita mo aral ng Islam at ituro mo ng dahan sa kanya hanggang sa matanggap niya, magkaroon siya ng knowledge dito, siya mismo ay iiwanan yan. Hindi sa panahon natin, pag nakita niya, brother, bawal yan. Brother, ano ba? Maimpyerno ka niyan. Hindi ganun ang tamang pakikitungo sa mga ignoranting Muslim. Maging ang banal na Quran. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sa unang pag-inom ng mga sahaba, hindi binabawalan ng Allah na sila'y nagiinom na nagsasala. Di ba, brother? Lasing silang magsala. Dahil alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, siyang maalam, kapag binawalan niya sila na tumigil ng alak, hindi nila basta magagawa. Wala silang iman. Pangalawa, nang may iman na sila, hindi pa rin binawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Binawalan lang na magsala kung sila'y nakainom. Pero hindi nila binabawal mag-inom ng alak. Nung malakas na sila tubusan ng pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, itinapon ng alak doon sa Madina, bumaha ng alak. So, ganun ang pagkikitungo sa mga ignorante. Dahan-dahan, hindi bawal ng bawal. Alhamdulillah, mashallah, ako sana hindi dapat talaga tayo magkaroon ng mga bagay na paghihigpit sa mga bago. No? Hindi mo sila pwedeng higpitan dahil tatalikod sila sa Islam. Yun ang pinaka-worst. Yun ang pinaka... Abayaan mo silang gumawa ng kasalanan, wag lang sila lalabas sa Islam. Abayaan mo sila, turuan mo sila magsala, yun ang pinaka-importante. Yun muna ang gawin mo. Hanggang sa magkaiman sila, bigyan mo siya ng babala na ito ay wag mo munang gawin sapagkat ito ay masamang gawain. Mashallah, paalala lang. Paalala. Sa susunod, pag ginawa niya, sabi ng ating mga sariya, sa ating mga ulama, pagbalahan mo siya sa parusa ng Allah, pag ayaw niya pa, doon mo siya talaga kagalitan, iwasan mo na siya. Bigyan mo siya ng tazir, disiplina. So, ibig sabihin, disiplina mo, malakas na siya eh. So, pinakamainam pa dito, brother, sa sitwasyon ng daong ganyan, unang-una, ay kailangan talaga niya obligasyon siya maghanap ng knowledge. Knowledge? Oo. So, kailangan, dahil sa bago siya, kailangan suportahan siya ng mga kasama niya doon, mga katabi niya, mga karatig bayan, na kung saan ay malapit sa kanya. So, ibig sabihin, yung karapatan niya ng mga ano. Kaya sa ating po mga kabatirang Muslim, kapag may mga bagong embrace, huwag niyong unahin ang pagbabawal. Maliban, kung lumalabas sa Islam, ay kita niyo pong bawalan. Pero bayahan niyo doon sa, bro, bawal sigarilyo, bro, bawal ang alak. Hindi po maaalis na basta-basta yan hanggat hindi siya nagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong pagbabawal na ito, ang siya lamang magpapahirap sa kanya upang lubusan tuluyan, talikuran niya lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroong mga dahiya, brother. Bigyan kita sample. Alhamdulillah.
Kapag ang babae mag-embrace, sasabihin nila agad, kung mag-embrace ka, bawal sa'yo ang asawa mo lalaki. See? Pabawal agad. Bigla nilang babawalan para bang binigyan nilang bakod atras. Huwag ka na mag-embrace, umatras ka. Abay, hindi matatanggap basta ng babae yung brother na adlangan mo na ang kanyang asawa, haram bawal na sa kanya, iwanan na niya. Hindi niya agad matatanggap yan. Ang gagawin niya, hindi siya niya papasok sa yakap Islam. Oo. Parang ikaw na mismo ang naglagay ng bakod na hindi niya sambahin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't hindi mo muna pabayaan sa kanya yun? Huwag mong bigyan pasin. Ang mahalaga ngayon, bumalik siya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sambahin niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya naman patawarin niya ng Allah. Siya ignorante, walang kaalaman, walang kasalanan sa bagay na yan. Dahil hindi niya pa alam, unti-unti niya nalalaman, unti-unti niya mapag-aaralan, magkaroon ng takot, siya mismo ang lalayo diyan. Alhamdulillah. Ganun po ang tamang pakikitungo natin sa mga ignorante, lalo na mga baguhang mga Muslim. Mashallah. So bilang ano rin brother, no, karagdagan inshallah, doon sa mga bagong Muslim, ako sana tunay na nasabi natin na kung saan sila ignorante sa mga bagay na ganyan, na mga pagbabawal na hindi pa naman dapat talaga ibawal sa kanila. So pinaka-paalala lang sa mga kapatid natin, na mga bago pa sa Islam, ay tulad ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan nagmula sa duyan hanggang sa libingan, hanggang sa kanyang huling hininga, ay kailangan maghanap ng kaalaman. Iyon ang magiging problema nila, brother. Huwag nila sabihin abang buhay na ignorante sila. Dahil sila ay matatanong na dyan kapag 20 years, 30 years kang Muslim, hindi ka ba nag-aral, I am ignorant, wala akong alam dyan, hindi ako papatawan ng Allah. Hindi po totoo yan. Hindi, dahil kung totoo yan, ay wala ng Muslim dapat mag-aral. Parang sa ganoon, hindi na lang tayo managot. Hindi po. Ang sinasabi nating ignorante rito, yung mga bagong Muslim. Bagong Muslim pa lang. Opo, yun lang mga wala pang nalalaman, hindi yung mga Muslim na napakatanda na sa Islam, ay hindi nag-aaral, ngunit sila ignorante, totoo, dahil wala silang alam, ay hindi po kayo exempted sa kabilang buhay para kayo hindi magkaroon ng atraso sa mga bagay na hindi nyo alam na yung ginagawa. Ito po ay para sa mga bagon. Dahil ang biduin na ito, yung mga baguang embrace lang. At napakalayo nila para magkaroon ng kaalaman. Sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, nagtsatsaga lang silang maglakad para punta ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nakikita mo bro, kahit malayo, walang hadlang sa kanila ang paghanap ng kaalaman. Dahil alam nila, magiging pananagutan nila sa Allah na sila tumanda ng Muslim na hindi nila tinatanong ang mga aral sa pananampalatayang Islam. So mashallah, napansin ko lang, no, yung katulad gaya ng napansin natin na binigyan natin hadik ngayon, kung saan kailangan magtanong ng isang Muslim. Magtanong ka. Kahit na bago siya, kailangan niya magtanong. Kahit matanda ka na. Kasi yung kaninang hadith na ibigay natin sa tulad sa Bulugh al-Maram, nung sa bago nila gamitin ang tubig dagat, ay nagtanong muna sila. Kahit matanda ka na sa Islam bro, kung hindi mo alam, obligado ka magtanong. Yun, Hindi sabihin mo, tama ba ito? Parang hindi. Tama ba ito? May doubt ka na, pero hindi naman nagtatanong. Tuloy mo pa rin ginagawa yun. Yan ay pananagutan na sa pananampalatayang Islam sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah, alhamdulillah. At least yan, inshallah, doon po sa nagtanong, yan po ay isa napakalinaw na kung saan dapat muna natin ang pagkikitungo sa mga ignoranting baguang Muslim ay pag-antabay, pag-alalay sa kanilang mga iman. Yan po. Pag-alalay, tulad ng Allah subhanahu wa ta'ala at pamamaraan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pag-alalay sa kanilang iman. Alhamdulillah. So inshallah doon po inshallah mayroon tayong muli pong katanungan na mula pa po sa 091631511419. Assalamualaikum salam. Totoo ba na hindi tinatanggihan ng Allah ang dua sa pagitan ng adan at ikama? So dito sa tanong niya brother, inshallah meron siyang totoo natin masasabi natin na hindi tinatanggihan ng Allah ang mga dua. Best time mga best yan, time, pwede ka magbigay pa ng best time bro. Ano pa nalalaman natin best time na dua? Na hindi tinatanggi ng Allah. Halimbawa, kapag ikaw nakapagtira pa, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, dagdagan mo, pagsusumamo mo. Dahil hindi tinatanggi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsusumamo ng isang taong Muslim na nagsasala na nakapagtira pa siya. Yun, So ibig sabihin, best time yan. Best time pa siya. Ano pa bro? Before taslim. Before taslim. O sa araw ng Biyernes, meron yan. O sa tahajjud time. Yan din. Between ikama at adan, best time din yan. So hindi talaga tinatanggihan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga pagsusumamo dahil yan ay autentibong hadith din yan. No, matatagpuan din natin sa Bulugh al-Maram, maabot tayo inshallah. Inshallah brother, na bilang wala kayang exemption brother. Meron siya exemption. Palaging meron exemption, di ba? Kung saan ang anuman dua, na kung saan mga dua natin na ginagawa, kahit na nakasujud pa tayo, ay nagkakaroon sa exemption, o natawag natin sa tulad ng tanong dito, kung tanggap ba. Meron pangyayari na hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga dua, kahit na pagkabanal-banal pa natin, na lahat ay ginawa natin pagsusujud, mga best time, ginagawa natin tahajud, kung merong isang kondisyon. Kung saan, isa sa mga kondisyon, yung
wala kayang haram na nakakapasok sa katawan mo. So, tama ka, brother. Kapag mayroong haram ang katawan ng Yan. Muslim, Oo. ay hindi po pinapakinggan ng Allah ang iyong paghingi sa kanya. Maliban, Yun. maitauba mo muna Yun, o oo. tigilan mo muna ang gawaing haram na pumapasok sa iyong katawan. oo. Either na ito ay pagkain o ito man Suotin, ay oo. inumin. Oo. No? Ito'y galing sa mga riba. Ang pera mo, pinambibili mo ng pagkain. Haram po ito. Yan ang See, pinakalaban. ano mang mabili mo rito ay haram. At tatandaan mo yung hadith sa disyerto, brother. Yung gusot-gusot ang buhok, naglalakad, Oo, puno na oo, likabok, oo. sumamo na sumamo sa Allah. Yun. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, paano siya didinggin ng Allah? Oo, Ang yan. kanyang suot, haram. Kanyang Yun, pagkain, haram. oo. Inumin, haram. Ibig sabihin, hindi siya Hindi didinggin ng tinanggap, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagamat ang maglalakbay, bro, may hadith na hindi rin tinatanggin ng Allah ang pagdudua ng mga manlalakbay, brother. Masya Pero Allah. hindi tinanggap yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Gaya ng sabi mo, bro, haram ang mayroon oo. siyang haram na taglay Yun. sa kanya. So yun ang pinakaunang kailangan iwasan muna. Tumatalaytay sa kanyang dugo, mayroong haram. Dapat itauban niya muna yon Yun, bago siya oo. magsumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, tatanggapin niya. Yan, malinaw yun. So doon pala Mayroon pang papasok. isang kaparaanan, bro, na para mabinbin naman ang ating dua. Kapag natuto tayong magdua sa Allah subhanahu wa ta'ala, wala tayong haram, Alhamdulillah. matuto natin gawin muna ang salawat at pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala bago tayo magdua. Like for example, bago ka magdua, sabihin muna, Alhamdulillah Rabbil Alamin, tapos salawat ka, salat ka kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, bro, kapag ikaw ay nagdua, hindi ka nagbigay salat sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang langit sa verse 7 ay hindi magbubukas upang umakyat ang dua mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakabimbin. Kaya Mashallah. dapat matuto muna kayong magsalawat, magpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam, like that. Tapos hingi kayo ng dua sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Then isara niyo wa salatu wa salam, alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa alhamdulillah, ganun ang pamamaraan ng dua. Hindi yung basta lang hingi ng hingi. Mayroon pa siyang pamamaraan. At alam mo ba, brother, ang dua, kapag ikaw ay nagdudua, hindi tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ngayon, baka sa maaaring Yun. katagalan doon niya yan ibibigay. O maaaring kapag kayo nagdua, hindi yan ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala kayong haram, nagsasalawat kayo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam at nagpupuri kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin 100% didinggin niya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil best time ang ginawa nyo, bakit hindi binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala? Alam nyo po ba na maaaring ang dua nyo ibinaling ng Allah subhanahu wa ta'ala higit sa yung hinihingi? Halimbawa, humihingi ka ngayon, brother, ng Kabuhayan. kabuhayan. Oo. Ang anak mo pala bukas ay masasagasaan. Alhamdulillah. Ayun ang kadar. Ngunit sa pagduduwa mo, ang kadar na yun ay papalitan ng ibang kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukas ang Pinalitan. anak mo, hindi yun masasagasaan. Masya Higit Allah, yun Allahu ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mabuti para sa atin, hindi natin ito alam. O kaya maaaring bukas magka-cancer ang anak mo, hindi tinuloy ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dininig ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa parang hindi mo alam. Kaya tayong Muslim, bro, hindi tayo dapat madismayan, hindi tayo, wala tayong haram, magsasalawat tayo, nagpupunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Alam mo, dininig. Pero dapat mo alamin bakit hindi binigay. May yung Yun, ibinaling Allah subhanahu wa ta'ala na dapat niyang ibinigay sa mabuti, Sa'yo. higit sa hiningi mo. Or either na, sa kabilang buhay, mayroon kang Yan. extra din na doon mo makikita bilang pagsambayan ng dua na yan, ibinigay sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay na bilang mabuting gawa, dagdag sa iyo, Alhamdulillah. mabubuting gawa. Ako So, sa- alhamdulillah, yan ang benepisyo ng paghingi natin ng dua. Actually, brother, kasi tulad niyan na bilang isang Muslim, tulad niyan na banggit din ng dua, yan ay isa sa mga karapatan ng mga manampalataya sa tagapaglikha, di ba? At napakalakas sa Oo. pagsambayan. Oo. Sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang dua ang siyang gulugod ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, hindi titindig ang Hindi Islam titindig ang kung Islam. walang Oo. dua. Anong silbi ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pangalan niya, kung walang humihingi sa Yun, kanya. oo, yun. So, napakataas na pagsamba. Lahat ng reliyon, Lahat. humihingi. Ano mang reliyon. Kaya yan ay isang napakataas na uri ng pagsamba. So inshallah, dito sa na tanong na to, isa sa pinakamagandang payo sa ating mga kapatid, lalo na sa mga mahilig o mga mapaggawa ng mga pag-ibada sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay maaaring, kung maaari, ay iwasan muna nila, tignan muna nila sa kanilang sarili, sa kanilang pamumuhay, kung meron bang mga bagay na dapat lang iwasan o iwan para sakaling inshallah na magkaroon sila ng dua, ay talagang maramdaman nila yung hinihingi nilang dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin nila, brother, paano naman yung sinabi nyo kanina, umiinom ng alak, haram din po yun, naninigarilyo, sabi nyo, hindi namin bawalan, bago Muslim, ignorante. Yun po May yung totoo. exemption, oh. Yun po yung totoo. Kapag sila hindi nila alam yan, Oo. ignorante sila sa bagay na yan, hindi naman sila papatawan ng Allah Yun, subhanahu oh. wa ta'ala ng kasalanan sa bagay na yan. At nauunawaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nila kaya, kahit malaman nila yan, hindi nila kayang basta matanggal yan, nauunawaan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na yan. Kaya silang patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Oo. Hanggang sa mapag-aralan nila, sila mismo tatanggalan nila yan. Paano kung Muslim ka ng matagal? Kain ka Yun. pa rin ng kain ng haram. Kung mo Question sabihin na ignorante ka sa bagay na yan, hindi na. Kahit hindi mo alam na bawal yan, mananagot ka pa rin. Bakit? Ay, hindi mo pinag-aaralan ng religion, napakatagal mo na sa Islam. Tsaka kasi actually, brother, meron minsan ay narinig ako na sinabi niya na isang kapatid, ang anumang kasalanan, tulad ng mga maliit na kasalanan, ay kayang tanggalin ng pamamagitan ng wudu.
Ako saan ang tanong dito, ang pagsisigarilyo ba brother, kahit tanggalin ang udo? Ang pagtatanggal ng kasalanan, iyon ay sa maliit lamang kung Yun, meron naman napaksa po. na natin yan. Iiwasan nyo ang malalaking Yun. kasalanan. Oo. Doon lang mapapatawad ang maliliit na kasalanan. Even na magsala ka ng magsala, magudo ka ng magudo, hindi matatanggal Hindi yan. tatanggalin, Major oo. sin, tangan-tangan mo. Malinaw sa chapter Oo. 4, 31 di ba? Masyaallah. Intadyatani mo kabaira matun hawla alaikum. Di ba? Sabi na, kung iiwasan nyo ang malaking, Yun, o mga kasalanan. karumaldumal na kasalanan, no kampir angkom sayatikum. Papatatawarin namin ang inyong mga kasalanan. Hindi kayo Malaki, kung maliit, karima. oo. At papasakin namin kayo sa trangka ng paraiso. Masya Ibig sabihin, Allah. kung iwasan mo raw ang malaking kasalanan, karumaldumal, patatawarin namin yung kasalanan. Ang tinutukoy ng kasalanan dito ay maliit. Maliit. Sabi ng Oo. scholar, kung hindi mo iwasan malaki, mananatili din ang maliit. Masyaallah. Sabihin, malinaw. Kahit magudo ka lang magudo, hindi matatanggal. Kung wala, yung adit na yan, apply yan. Kung magudo ka, matatanggal. Magsala ka, matatanggal. Magayuno ka. Kung wala kang major sin na Major sin na ginagawa. pinag-usapan, Kada wudo oo. mo, yung maliit lang na nagawa mo, tanggal yan. Pasala mo, Alhamdulillah. tanggal yan. Pero kung may major sin ka, nananatili rin ang maliit mong kasalanan. Alhamdulillah, So, masyaallah. kailangan matuto rin sila Oo. magtauba kung paano matama. Yun ang pinaka-importante rin Importante yung brother. So, Alhamdulillah. inshallah, Ay, tayong oras, bro. naubusan na tayo ng oras. Inshallah, ay muli po sa susunod ay magkita-kita tayo muli sa ating programa dito sa Smile Radio, Islam Solution for Humanity, na kung saan po mapapakinggan tuwing Merkules, naganap na oras, alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga. Lalo So na sa inshallah, bagong pasa natin, bro. so inshallah, dun sa mga kapatid natin, inshallah, tabayanan po natin na itong bago nating paksa, inshallah, na kung saan karagdagang kalaman, na kung saan ang Bulog Al-Maram, na inshallah, no? So doon naman po sa mga nais pong tumulong o magkaroon ng malaking biyaya mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na hindi lang dito sa mundo ito, mahigit sa kabilang buhay, ay maaari yun yung pong i-text ang ating kapatid na si Ma'am Sally, na kung saan, o tawagan sa cellphone number na binigay natin kanina. At ganoon din, maaari siyang i-chat doon sa kanyang Facebook account, doon sa Imam Saleh Rowan Biray, o sana ay maaari pong ma-chat sa kanya doon sa kanyang account. So inshallah, muli po, bago tayo magpaalam, may humihingi tayo ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa anumang ating mga nabanggit na hindi ka nais-nais. At ganoon din sa ating mga kababayan, ng mga kapatid na nagkaroon ng mga sama ng loob, kung kami ay nakapanakit ng iyong kalooban, kami humingi ng kapatawaran, inshallah. So inshallah, ay magkita-kita muli sa susunod na Miyerkules. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Kami po ay nagaanyaya na makinig at subaybayan po ang aming programa na pinamagatan namin Islam is Solution for Humanity. Ito po ay mapapakinggan natin sa araw ng Miyerkules sa ganap na oras na alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga. Dito lamang po sa Bataan Station 98.3 FM Smile Radio. Ito po ang inyong lingkod na tagapagsalita, Imam Saleh Biray, kasama po ang mga kapatiran sa likuran ng programang ito. Muli po ay inaanyayahan po namin kayo sa isang programa na kung saan ang siya po magbibigay ng lahat ng kasagutan sa lahat na samot-saring suliranin o problema ng tao hinggil sa kanyang pananampalataya na kasagutang katotohanan at walang kasinungalingan. Tayo po ay magkita-kita at magkatagpo-tagpo sa programang ito sa araw ng Miyerkules, alas 10 hanggang alas 11 po ng umaga, insyaAllah. Wassalatu wassalam walhamdulillah Rabbil Alamin.